Madam Vice President, gusto lang po makita ni Charlie yung daddy niya. Akit na po kami sa Baguio, ayaw umalis ng bata rito eh. Di ba sinabi ko umalis na kayo? Pwede ba umalis na kayo? Please escort them out. See my daddy. Alis na kayo. Mommy, bakit si Lola yung ayaw papasukin ako? Anak, kasi under observation pa si Daddy eh. Maalis na lang tayo, pupunta pa tayo ng Baguio, di ba? No, I want to live with my daddy. Anak, halika na. Pero valiente rin po si Charlie. Hindi. Hindi na sa paningin ko. Tingnan mo nangyari kay Andres. Namatay ang kanyang ina sa isang aksidente dahil sa isang Montemayor. Ngayon, isa ring Montemayor ang makakapatay sa kanya. Lola, pwede ba? Hindi pa nga tayo sigurado kung talagang patay na nga si Andres eh. Saka isa pa, kahit no, mahirap tanggapin, si Phoebe pa rin may kasalanan lahat ng ito. Ang mga kasalanan ni Rosa Camila kay Phoebe ang nagtulak sa lahat ng ito. Huwag mo kakalimutan yan. Any change? Wala pa po, and it's getting bad. What are you talking about? Well, I think he needs another operation. Kahit wala pa siyang malay, pero delikadong operasyon. And I'm giving you the option to forestall this or not. What are the chances? Anong komplikasyon na mangyayari kung maghihintay pa tayo na magkamalay siya? Well, it might save him. Pero ang kinatatakot ko lang po, baka hindi na siya magkamalay pa. Kamusta na kaya si Carlito? Alam mo, umuniti din si Carlito. Problema niya na yun. Ang ganda mo talaga, kahit sa umaga. Miss kita. Eh, ikaw naman kasi, no? Kung ano-ano ginagawa mo, tinatago mo pa. Alam mo, nung nasa ospital ka, nawala ka ng hininga, akala ko di na tayo magkakasama eh. Kaya nga, Nestor, parehas na nating pangalawang buhay na to. Magbago na tayo. Umalis na tayo ng bansa. Di ba ako nga gusto kong umalis? Sabi mo, may inutos sa'yo si Daddy. Eh, katapos na nun, iwanan na natin silang lahat. Siya nga pala. Ano ba inutos sa'yo ni Daddy? Personal eh, pinapaasikaso niya sa akin yung mga properties niya sa abroad. Bakit sa'yo? Bakit hindi kay Ate Amanda o kay Atty. Asturias? Eh, ako pinagkakatiwalaan niya eh. Akala ko ba aakyat tayo dito sa Baguio isang araw bago ang kasal mo? Ba't parang naiba na naman yata? Eh, hindi pa nakikita yung anak mo at saka yung ama niya. Tita Ange, kahit ano namang ipilit natin, hindi naman nila ipapakita si Carlito kay Charlie. Di wag na, kawawa naman ang bata para kay Charlie rin to. Ganito, pagbaba natin pagkatapos ng kasal, tsempohan natin wala din si Madam Vice President para makita ni Charlie, daddy niya. Kawawa naman tong bata. Sige, subukan natin. Pero ang akin lang, baka naman pag nakita niya ng tatay niyan, mahirapan naman tayong kunin. O, sa Camila, tatay pa rin siya ng anak mo. Sinisisi mo ba siya? Sigurado ka bang pupunta dati mo sa kasal mo? Sabi, susubukan daw niya. Sa tingin mo ba papayag si Iluminada? Di naman daw sasabihin ni Daddy eh. Tsaka wag naman natin kalimutan, si Daddy ang presidente, hindi naman sa Iluminada. Sa mata lang ng publiko yun. Sa Malacanang, baliktad na yun.
sorry for what happened to your grandson, Romina. He's still in very critical condition. Too bad. I know this is not the right time to ask you this, but hindi mo raw pinapasok yung apo natin sa kwarto ng kanyang ama. I think may karapatan naman ang aming pamilya. Unless you are ordering me to do so. Romina, I'm just concerned sa ating apo. Sana, Leandro, itong mga critical moments na ito, ibigay na muna natin sa aming pamilya. Certainly. Nagpatawag na ako ng National Security Council meeting regarding the deteriorating peace and order situation sa atin. Thank you, Leandro. But we need more prayers than just meetings. Saan ka ba nang galing? Bumili ako strawberry. Sale. Amis? Mo. Sarap, no? Dali, galak, bibili lang ako. Kaya mo na? Hello? Hello. Nasaan ka ba? Hindi ka agad ako nakatawag, ha? Kasi baka magsuspecha si Lucinda. Bakit hindi niyo ba nadali si Carlito? Eh, inalam mo na ba kung saan ikakasal si na Rafael at Rosa Camila? Nasa Baguio ako. Dito ako niyaya ni Lucinda, eh. Wala pa sa kanya yung imbitasyon. Pero sa tingin ko, dito gagawin yung kasal. Teka nga muna. Huwag mong sabihin pati dito magugulo ka. Alam mo, hindi araw-araw sa swerting ka. Di ba sabi mo nga sa akin, muntik-mutikanan ka na dyan? Sige na. Maganda rin to, no? Okay, sige, salamat. Thank you po. Handa na ho ba ang lahat, Father? Kayo na lang ni Rosa Camila ang hinihintay, Rafael. Father, hindi ho ba nakakahiya itong mukha ko? Kung walang diferensya sa inyo ni Rosa Camila, walang masama. Pero ang mga bisita, Ilang beses na rin ho napuspon to. Palipat-lipat din kami ng simbahan. Ang totoo kaya lalo kong minamahal si Rosa Camila. Willing siya pakasalan ako. Kahit ganito ang mukha ko. Kaya lang may pagdududa ka pa rin. Inabaril hong apo ng Vice President. Siya yung dating katipan ni Rosa Camila. Baka ho dahil doon, hindi na naman matuloy ito. Kanino galing ito? Para sa kasal ni na Rosa Camila at Rafael. I cannot go. You represent me. Hindi ako pupunta dyan, Lola. Manap kayo na ibang representative. Babantayan ko ang kapatid ko. Guada, ilan na lang ba tayo sa ating pamilya? Tayo na lang dalawa, hindi ba? One of us must go. Ako na lamang magbabantay kay Carlito. Lola, with our family crisis, don't you think they'd understand? Isa pa ba, paano pag nagising si Carlito? Akala ko ba tinakwil mo na siya? Guada, we must keep the pretenses. We must show the whole country that nothing is wrong with our family. Kahit na nakaratay ang apo ko, kahit na ang may kasalanan ng lahat na ito ay ang babaeng ikakasal. This is the kind of life that we chose. That's it. No more pretenses, Lola.
Lahat ng invitations na pamigay na namin, except for kay Ate Lucinda kasi alam na naman niya. Ba't parang naluluha ka? Wala. Akala ko lang hindi ka darating. Gusto na siya? Hindi ko rin alam eh. Cancel all my appointments for today. Magbabakasyon ako sa Baguio. Sir? Mr. President, baka po mahirapan tayong gawin yan. Bakit ka mahirapan? All you have to do is just call them up. Daddy, meron po tayong meeting with the Secretary of Finance eh. Matagal na pong nakaschedule yun. Cancel it. Pero Daddy... Reschedule it and that's final. Sige po, tatawagan ko po. Darling. Sir. Atin-atin lang ito. Sa Baguio ang kasal ni Rosa Camila. Dadalo tayo. Huwag mo ipapaalam dito sa mga makukulit kong pamilya dito. Sir, dapat po pala bumibili na tayo ng regalo ni Rosa Camila. Huwag na. Regaluhan na lang natin ang pera. Yes, sir. Pagsasabi ito, ah. Shh. Paloma Vibor, walang end partner. Attorney Asturias, Amanda Montemayor, Elaine Villamayor. Bakit tayo, Mami, wala? Uy, baka naman nasa daddy mo na. Para saan ba yan? Hindi ko nga alam. Hindi ko mabuksan kasi sealed eh. Mahirap naman buksan kasi praning yung mga tao dito. Oo, yan na si Amanda. Tanungin mo, baka alam niya. Amanda, invitation. Oh, thank you. Oh, nice. It's still sealed. Hindi ko naman kasi ugaling nabubukas ng hindi sa akin eh. Para saan ba yan? Hindi ko alam eh. I swear. Gusto mong buksan? Sa kwarto na siguro. But don't worry. No secrets. Mami. Miss Elaine Villamayor, His Excellency, Leandro Montemayor, and Miss Alicia Salvacion requests... Mami, kaya pala pupunta si Daddy sa Baguio? Carmina, pagbalik ko galing sa Baguio, I want a comprehensive report on the Dr. Galvez murder case. And also your grandson's case. Baka imbestigahan ito ng Senado. Yes, Mr. President. Are you going to Baguio? Aren't you? No, because my grandson is still in the hospital. I have to stay behind. At napakarami ko pong assignment, Mr. President. So it would be best for me not to go. Akit din ho pala dapat kayo ng Baguio, Madam Vice President. You did not know about it? Madam Vice President, Dindo knows. Siya ang nag-ayos ng schedule ni Presidente. Romina? Oh, good morning. Kumusta si Carlito? Sayang at hindi siya makakapunta sa Baguio. Well, hindi pa siya nagkakamalay. Nasa ospital pa siya. Kaya I have to stay behind. Sayang naman. This could be the wedding of the year. Carlito?
naririnig mo ako. Alam ko rin na for the past few years, marami tayong hindi pinagkakasundukan. Dahil na rin kay Rosa Camila. Kaya lang sana naman maintindihan mo kung bakit hindi maalis ang galit ko kay Rosa Camila at sa pamilya niya. Dito hindi naman mahirap yung binigay nila sa atin, di ba? Hindi ganun kadaling kalimutan. Puro kamalasan ang dinala nila sa pamilya natin. Hindi ko man ito madalas masabi sa'yo, pero mahal na mahal kita. Ikaw lang kapatid ko eh. Kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo. Naiinis lang ako sa ginagawang paghahabol kay Rosa. Kung makakaligtas ka man sa bagong trahedya na ito nangyayari sa buhay natin ngayon, pinagdadasal ko pa rin na sana iwanan mo siya. Para naman sa katatahimik nating lahat. Dear God, huwag niyo pong papabayaan si Carlito. Pagalingin niyo na po siya kahit para na lang ho sa anak namin. Nangangako po ako na kapag gumaling na siya, lalayuan ko na po siya para hindi na magpatuloy ang mga masamang nangyayari sa amin dahil na rin sa pagpipilit namin. Security! Security! Tawagin mo yung doktor ni Carlito ngayon na! Carlito!